Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang inaasahang bisita sa ikapitong palapag ng First Tower ay ang pinuno ng Bandit Union, ang Heaven-Shattering Demon Lord. Kaya naman matapos na makita nito ang dalawa ay masaya itong napasabi na napaisip siya na kung sinong mga tanga ang may lakas ng loob na gumawa ng kaguluhan sa ikapitong palapag ng First Tower ng Zhengzhou, at gaya nga ng kanyang inaasahan sa mga ito ay labis pa din siyang namamangha. At walang duda na siya ang kanilang head sentinel ng Bandit Union upang magkaroon ng ganitong klase ng lakas ng loob. Agad naman na binati ito ng matandang si Shim Yanggak dahil sa pagdating nito, ngunit nagtataka naman siyang tinanong ng ating bida na si Yeonjuko na kung ano naman ang dahilan kung bakit ito naparito sa lugar na ito. Masaya naman itong sumagot at sinabi na bakit hindi siya pupunta dito kung ang mga kalbong mga monghe ng Shaolin ay ipinatawag siya para humingi ng maliit na tulong, at sa sitwasyon na ang buong martial world ay nasa kaguluhan, ay mukhang ang lahat ay hinahanap ang pinuno ng dakilang Bandit Union kung saan-saan. Nagtataka naman ang babae sa mga naririnig nito at kung talaga ba na ito ay ang Bandit Union's head sentinel ay ang ibig sabihin lamang nito ay nagawa nilang makipaglaban sa second-in-command ng Bandit Union, kaya naman dahil dito ay agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata at agad na humingi ng tawad sa ating bida at sa matanda. Sabi pa ng isa na nabigo silang makilala ang dakilang head sentinel ng Bandit Union at nakagawa ng malaking kasalanan sa mga ito, kaya naman ay hinihingi ng mga ito ang kapatawaran sa ating bida dahil sa kanilang mga nagawa. Galit naman na sinagot ito ni Yeonjuko at sinabi na kanina lamang ay minamaliit siya ng mga ito dahil sa dignidad ng lugar na ito o kung saano pa man. Ngunit ngayon ay nakaluhod na ang mga ito at humihingi ng kanilang mga kapatawaran, kaya naman ay tinanong ng ating bida ang mga ito na kung sa tingin ba nila ay hahayaan lamang niya ito, ay nagkakamali sila, dahil papaano na lamang ang kanyang mga naramdaman sa kanilang mga sinabi sa kanya. Kaya naman dahil dito ay inako na ito ng may-ari ng First Tower at inamin na nakagawa siya ng isang malaking kasalanan sa pagsasabi ng mga hindi magagandang salita laban sa ating bida. Natawa naman dito ang pinuno ng Bandit Union at sinabihan ang ating bida na huwag na nitong takutin pa ng ganito sila. Dahil sa mayroon talaga siyang ipinahandang pakikipagkita sa mga elder ng Shaolin sa lugar ng ikapitong palapag ng lugar. Kaya naman ay naiintindihan niya ang ginawa ng mga taong ito dahil sa takot na mayroon sila sa kanya kung sakaling walang gawin ng mga ito para sa mga nanghihimasok ng basta na lamang sa lugar na ito. Sabi pa nito na bukod doon ay madami pa naman silang oras kaya naman ay bakit hindi na lamang sila bumaba at mag-inom sandali. Hindi naman sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na gustong-gusto nito sa ikapitong palapag. Ngunit natatawa naman na sinabi ng pinuno ng Bandit Union na ang ika-6 na palapag ay may kaparehas lamang din na tanawin kaya naman ay hindi na nito pa dapat na mag-inarte pa, kaya naman ay agad nitong inutusan ang may-ari ng First Tower na agad na maghanda para sa kanilang pagsasalo, na agad naman nitong sinang-ayunan. Makalipas naman ng ilang sandali nang makarating ang mga ito sa ika-6 na palapag, ay napasabi ang pinuno na ang pagkakakita nito sa ating bida ay isang magandang pagkakataon, dahil matapos niyang maayos sana ang usapin sa mga elder ng Shaolin ay pinaplano niya sana na magtungo sa Mount Wufeng Hideout upang makita siya. Dahil dito ay tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit naman niya nais na makita siya, na agad naman na sinagot nito at sinabi na dahil siya ay ang kanyang head sentinel. Nang bigla naman nitong napansin ang matandang si Shim Yanggak, kaya naman ay napasabi na lamang ito na ibang-iba na siya mula noong nakita niya ito dahil sa mukhang nagawa na din itong gumaling sa paggamit ng espada ngayon, na masaya naman na sinang-ayunan ng matanda at sinabi na nagawa niyang matuto ng kaunti sa martial arts na mula kay Yeonjuko ngunit malayo pa ang kanyang kakailanganing pagsasanay upang magawang maabot ito. Sa nangyari ay napatawa naman ito ng malakas dahil sa labis siyang namamangha sa ating bida. Dahil sa nagawa nitong makahubog ng isang talentado sa loob lamang ng 3 taon, at isang biyaya ang pagkakaroon nila ng Yeonjuko sa kanilang Bandit Union. Nang bigla naman siyang pinahinto ng ating bida at tinanong na kung ano ang patungkol sa mga elder ng Shaolin na sinasabi nito sa kanila, agad naman na sinabi nito na nakatanggap siya ng isang magandang alok sa mga ito, napakaganda para sa kanya upang magmadali na magtungo sa lugar ng Zhengzhou.
Sabi pa nito na gaya ng kanyang pagkakaalam ay ang Shaolin ay isa sa 7 sect at 2 school na mayroong malalim na kasaysayan sa MERM. At matatawag din ang mga ito na pundasyon patungkol sa espiritual ng Order faction, gayon pa man ang mga matitigas at mapagmataas na mga matatandang monghe na iyon ay humiling ng isang pakikipagkita sa pinuno ng pinakamalaking Chaos Sect Force, ang Bandit Union, at dahil doon ay ang kanyang puso ay labis na nagagalak upang makarating sa lugar na ito ng 2 oras ng mas maaga sa kanilang napag-usapang pagkikita. Sabi naman ni Yang Gak na ang mga Shaolin ay ang mga tipo ng tao na hindi kikilos ng walang mga dahilan, dahil kapag ang Order Sect ay nalaman ang patungkol dito ay nakakasigurado siya na magsasanhi ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga ito. Sabi naman nito na kung ang patungkol sa dahilan ay kahit na hindi siya nagtagal sa lugar ng mga ito, ay minsan pa ay naging parte din naman siya ng mga ito sa maikling panahon. Nang bigla naman itong natawa dahil kung babalikan niya ang kanyang nakaraan kasama ang mga ito, ay kahit ang mga anino man lang ng mga ito ay hindi niya nagawang makita, at ngayon ay sila pa mismo ang naghahanap para sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at nagtanong na kung ang sinabi nito kanina ay magtutungo ito sa kanya matapos ng pakikipagkita niya dito, ay ang ibig sabihin lamang ba nun ay dadalhin siya nito sa isang magulong sitwasyon gaya ng kung anong nararamdaman niya ngayon. Agad naman na sumagot ito at sinabi na nais lamang niyang sabihin ang kanyang head sentinel ng Bandit Union na gawin ito ang kung anong dapat na tapusin, dahil may kaugnayan ito sa nakaraang kumos iyon sa pagitan ng Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong ang ating bida na kung ano namang mayroon sa Dark Spectral Sect upang iugnay siya nito doon, ngunit sabi nito na mayroon din siyang napansing kakaiba sa mga ito, dahil noong nakaraan lamang ay may nakalaban siyang 2 10-headed demon soldier, at ang mga ito ay nagbagong anyo bilang mga halimaw, at matapos nito ay dinala siya ng mga ito sa isang kakaibang lugar at may kung anong kakaibang bagay siyang nakita doon. Nang bigla naman na napatanong dito ang pinuno ng Bandit Union na kung ang sinabi ba nito ay nagawa niyang makatalo ng 2 10-headed demon soldier ng Dark Spectral Sect. Naagad naman na sinang-ayunan ng ating bida, kaya naman dahil dito ay malakas itong napatawa at napasabi na gaya nga ito ng kanyang inaasahan at totoong nagawa na niyang mahanap ang tamang head sentinel ng kanilang Bandit Union. Kaya naman matapos nito ay agad niyang tinanong si Yeonjuko na kung maari ba siya nitong matulungan na durugan ang mga miyembro ng mga Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida dahil sa biglaan nitong paghingi ng tulong sa kanya. Sabi nito na mayroon siyang sariling rason kung bakit hindi nito nais na masangkot pa masyado sa Dark Spectral Sect, kaya naman ay tinanong nito ang kanilang pinuno na kung may nagawa ba ang mga ito sa kanya upang hingiin ang kanyang tulong. Agad naman na sinabi nito na hindi niya nagugustuhan ang mga ito dahil sa pagkakaalam ng mga masasamang gawain nila. At kamakailan ay nakakaramdam siya ng matinding pagkakagalit dahil sa ang mga ito ay tinatawag ng pinakamalakas na puwersa sa martial world, nang bigla naman na napasabi ang matandang si Shin Yang-gak na ngunit kahit ganun ay ang Dark Spectral Sect ay ang tinatarget lamang ay ang Order Sect, dahil kapag ang mga ito ay maglaban hanggang sa dulo at magawang maubos ang mga puwersa o mapagod, ay hindi ba ito ay ang magandang oportunidad para sa kanilang Bandit Union na idomina ang buong martial world? Napasabi naman dito ang pinuno at sinabi na parehas din ito ng kanyang naisip kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit nagmamasid lamang siya sa mga nagaganap sa paligid, nang bigla naman itong nagalit dahil sa kahit pa ganun ay ang mga bastardo na iyon ay nagawa ng makapagtanim ng kanilang puwersa sa loob ng Bandit Union. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi nito na noong nakalipas na 3 taon sa panahon kung saan ginaganap ang Bandit Union Tournament, ay kung matatandaan nila ang kung sino na nagawang makatalo ng kanyang 12 Demonic King, ang kung sino na nagawang maging ang bagong Stronghold Chief, ay ang mga ito ay laganap na nagpapalakad sa kanilang lugar ng mga biglaang mga pagdukot at pagbebenta sa mga ito, gumagawa ng mga pagpatay at ang mga kumakalat na balita na ang mga ito ay kumakain ng mga karne ng kapwa nila tao. Sa narinig na ito ng ating bida ay hindi siya makapaniwala. Sabi naman ng kanilang pinuno na tama siya ng kanyang mga narinig at ang mga ito ay ginagawang ang Bandit Union ay samahan ng mga baliw na tao na mahilig pumaslang.
Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung ganun ang kaso ay bakit hinahayaan pa din niya ang mga ito hanggang ngayon na magpatuloy. Dahil kapag ang kanilang pinuno ang makikialam na sa sitwasyon ay madali lamang niyang malilinis ang mga ito. Sabi naman nito na sa una ay naisip na din niya ang gawin ang bagay na iyon, ngunit masyado na siyang natagalan sa paghahanap kung sino ba talaga ang sumusuporta sa mga ito. Ngunit bukod sa lahat, ay ang nag-iisang batas ng Bandit Union na kung saan ay ang pinakamalakas ay dapat na palaging masunod ay naging isang hadlang para sa kanya, dahil kahit paano pa nangyari ito ay ang mga ito ay nagawang makuha ang kanilang mga posisyon sa Bandit Union gamit ang kanilang mga lakas. Dahil kapag siya bilang ang head hideout leader ay magawang sirain ang nag-iisang batas na mayroon sila at siya mismo ang gumawa at nagpapatupad, ang kanilang pagkakaisa bilang ang Bandit Union ay mawawala na sa ayos, at nakakasigurado siya na ang mga bastardong Dark Spectral Sect ay inaasahan din na ang ganong kalalabasan ng lahat. Kaya naman kahit mahirap itong paniwalaan, at kung ang Dark Spectral Sect ay totoong nagawang mabura ang buong Nangang Clan, ay totoong ang mga ito ay isang seryosong banta para sa kanila. Sabi pa nito na 30 taon na ang nakakalipas ay minsan na niyang nakaharap ang Sword King na si Nanggang Bayuk, at ng oras na iyon, ay dahil sa walang kung sino ang nagawang hamarang sa kanyang dinadaanan ay napag-isipan na niyang duminahin ang buong martial world, kaya naman ay sinabi nito sa Sword King na kung magawa niyang matalo ito sa kanilang pagtatapat ay maari na ba siyang matawag bilang ang Soul Supreme Master, na masaya naman na sinang-ayunan nito. Subalit makalipas naman ng ilang sandali ng kanilang paghaharap ay sinabi ng Sword King na kitang-kita naman na sa huli ay puro sugat lamang ang kanilang matatamo sa halip na makakuha ng panandaliang titulo na hindi naman magtatagal habang buhay, kaya naman ay sinabi nito na kung hindi ba mas matalinong desisyon ang umatras na lamang silang dalawa. Sa nangyari ay natawa lamang ito at napasabi na kumpara sa kanyang mga naririnig dito ngayon ay mukhang ibang-iba ang mga pagkilos na ginagawa nito, kaya naman ay agad niyang sinugod ito na matagumpay naman siyang nadepensahan. Sabi nito na noong araw na iyon ay nakipagpalitan lamang siya ng iilang mga pag-atake kay Nanggang Bayuk ngunit ito ang una niyang nakatapat na hindi niya masasabi ang kanyang pagkapanalo, at ngayon na base sa kanyang mga narinig na ang Sword King na si Nanggang Bayuk ay nagawang matalo ng Dark Spectral Sect at kasalukuyang nawawala at pinaghahanap pa, ay hindi pa din itong magawang makapaniwala na ang buong Nanggang Clan ay nagawa lamang na madurog ng Dark Spectral Sect. Nang bigla naman na nagsalita ang matandang si Shin Yanggak at sinabi na ang isa sa mga 10-headed demon soldier na nagawa nilang makaharap ay kung sino nakilala niya, at ang kanyang martial technique ay mukhang hindi gaanong gumaling, ngunit kitang-kita naman na ang kanyang inner power ay labis na napakataas, kaya naman ay napansin niyang kakaiba ang bagay na iyon. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno at sinabi na narinig din niya ang patungkol doon na ang kanilang mga inner power ay hindi normal at talagang napakataas. At ang mga natalong 12 demonic king niya ay nagbigay na din ng kanilang mga testimonya patungkol sa pakikipaglaban ng mga ito noon, kaya naman ay kailangan nilang malaman ang kung anong eksaktong pamamaraan ang mayroon ng Dark Spectral Sect upang makakuha ng ganong klase ng kapangyarihan. Nang bigla naman na galit na pumayag sa gusto nito ang ating bida at sinabi na gagawin na niya ang nais nitong pagtulong sa kanya. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang kanilang pinuno at tinatanong si Yeonjuka na kung seryoso ba talaga ito. Sabi nito na gaya nga ng sinabi niya na hindi din niya gusto ang mga ito at mayroon din siyang pagkakautang sa nawalang Nanggang Clan, ngunit sabi nito na mayroon lamang siyang kondisyon bago ito. Ang pahintuan niya ang ginagawang pagsasaayos muli ng Crouching Dragon Estate. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang pinuno at sinabi na base sa kanyang pagkakarinig na malubha ang pagkakapinsala ng lugar na iyon at ang pagsasaayos muli ay napaka-imposible na, ngunit sabi naman dito ng ating bida na nais niyang mabura ang kahit na anong posibilidad para doon, at ang lahat ng mga konektado sa Crouching Dragon Estate, at nais niyang durugan ito ng kanilang pinuno at yun lamang ang kanyang tanging kondisyon sa nais nito sa kanya. Sa nangyari ay sinang-ayunan na lamang ito ng kanilang pinuno, ngunit sabi nito na bago yun ay kailangan muna niyang maintindihan ang sitwasyon kung bakit, at sa kung anong rason ang mayroon ito upang masaklam sa buong Crouching Dragon Estate ng ganon na lamang. Nang bigla naman na humingi ng pahintulot si Yanggak sa ating bida na kung ayos lamang ba sa kanya kung ipapaliwanag niya ito sa kanilang pinuno,
na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na gawin nito ang gusto niyang gawin. Kaya naman matapos nito ay agad na ipinaliwanag ni Shin Yang-gak kung bakit at papaanong napunta si Yeonjuka sa Mount Wufeng Hideout, at sa mga nangyari dito na may kaugnayan sa Crouching Dragon Estate sa loob ng 3 taon, at ang tagpi-tagping mga kwento na kahit si Yeonjuka ay hindi ito magawang mailabas ng maayos sa iba. Kaya naman dahil dito ay ang Shattering Heavens Demon Lord na si Sokmu-hee ay nagawa ng mahulaan na ang batang si Yeonjuka ay may dinadalang komplikadong nakaraan, ngunit ang realidad ng pangyayaring ito ay malayong-malayo sa mas nakakakilabot at nakakagulat na katotohanan kumpara sa kanyang mga naiisip, kaya naman dahil dito ay nakaramdam ito ng matinding galit at napapasabi na ang mga ito ay dapat lamang na mamatay. Sabi pa nito na kahit ang kainin ang mga ito ng buhay ay hindi pa sapat bilang kaparusahan, at kahit paggamitin niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan at kakayahan ay sisiguraduhin niya na pagbabayadin niya ang mga ito at upang naisin na lamang nila na mapaslang, dahil dito ay masaya naman na napasabi ang matanda na iiwan na nito ang lahat sa kamay ng kanilang head hideout leader. Nang matapos naman na kumalma nito ay napasabi na lamang siya na ang babae na iyon ay dapat lamang na mamatay. Ngunit kahit na ganun ang nangyari sa kanyang ama ay maging ang Sword King ay ganun ding pamamahiya ang sinapit, matapos ay napasabi ito na kung alam ba ng ating bida na ang miyembro ng Nangang ay naririto din sa Zhengzhou, nagulat naman na napatanong ang ating bida na kung seryoso ba ito sa kanyang sinabi. Agad naman itong sumang-ayon at sinabi na dahil sa narinig nito na mayroon siyang pagkakautang sa Nangang clan ay naisip niya na kailangan niya isabi ito sa kanya. At ang mga ito ay hindi naman nalalayo sa lugar ng First Tower, sa isip ng ating bida ay mukhang ang magkapatid na Nangang ay nandito lang pala sa malapit. Kaya naman ay malakas itong napatanong kung saan ba mismo ang mga ito nanunuluyan, sabi naman ng pinuno na lagpas lamang sa iskinita sa lugar na ito sila nanunuluyan, ngunit tinanong naman niya ito na kung ngayon na ba siya magtutungo sa lugar ng mga ito, na nagmamadali naman na sinang-ayunan ng ating bida at tinatanong ang iba pang detalye sa mga ito. Kaya naman kinagabihan, sa lugar ng mga miyembro ng Nangang clan, ay habang nagsusulat ang dalagang si Nangang yon, ay bigla na lamang itong napahinto sa kanyang ginagawa, dahil sa may biglaan na lamang na pumasok na eksena sa kanyang isip, at ito ay ang biglaan niyang pagyakap kay Yeonjuka, at habang nakayakap ay sinabihan niya ito na matagal din mula ng huli nilang pagkikita, at nagawa nitong magpunta sa tamang lugar. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.